Nitong nagdaang mga araw, muli na namang lumubog sa baha ang maraming lugar sa Luzon. Ganyan po yung sitwasyon namin dito sa Santa Lucia, Kalumpit, Bulacan. Dahil sa ilang araw na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at Luis. Na sinabayan pa ng hagupit ng habagat. Sa Metro Manila, lampas tao ang tubig sa isang kalsada sa Parañaque. Lagpas tao na dito, pa-rescue naman kami. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-stranded na po, may mga bata po dito. Kaya ang mga residente, tulong-tulong sa paglikas gamit ang lubid. Ayun na yung baha. Sa Cavite, pahirapan din ang pagsagip sa isang bata na natrap sa loob ng bahay habang rumaragasa ang lampas taong baha. Tuluyan namang gumuho ang isang bahay na ito sa Pulilan, Bulacan matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sa ilang araw na pag-ulan, ilang flood control project din ang iniulat na nasira at gumuho. Kaya ang mga residente, hindi na napigilang maglabas ng kanilang hinaing. Mga buhaya kayo! Di pa kayo ang mga malunod sa baha. Gano'ng kataas ang tubig sa loob mo? Pagka lumaki, Pag lumaki pa, oo. uupo na lang siya. Dito. Pero lumubog din po ito. Kung malaki-malaki, lumubog po yan. Anong gusto mo iparating na mensahe sa kanila, Nay? Yung mga nanunukulan dyan. Sana naman, maawa kayo sa mga maliliit. At kanino ko pa hinahanap? Kaso may flood control dyan. Naiwan po yung sheet pile. Ngayon po, lubog. Hindi po natin makikita. Ang ibig sabihin, ang flood control nyo rito, nailubog lang din ng baha. Sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong nakaraang linggo, August 9, nakuha na ng video ang aktwal na pagbuho ng bahagi ng isang bahay na nasa gilid ng Angat River sa barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Kayo parang biguguho na naman. Unang mapapansin ang unti-unting pagbagsak ng mga bato sa ilalim ng isang bahay. Ilang saglit pa, tuluyan ang gumuho ang isang bahagi ng bahay. Kasabay ng pagbagsak din ng ilang mga puno. Segundo lang ang pagitan. Nasundan ito ng pagguho ng isa pang bahagi ng kaparehong bahay. Nakilala ng Reporter's Notebook ang uploader ng video na si Jeffrey. Sabi ni Jeffrey, bahay ng kanilang mga magulang ang gumuhong bahay. Umaga pa lang noong Sabado, nagbabadya na raw ang pagguho ng lupa dahil sa malakas na pag-ulan. Nalaglag yung lababo. Kaya yun naisipan namin videoan. Talagang unti-unti na siya naubos. Hanggang sa nakahang na yung pinaka-flooring ng bahay. Dahil sa takot, nagpasya ang mga kapatid ni Jeffrey na umalis na sa nasabing bahay. Yung mga kapatid ko nakatira dito, inalis na namin. Kumbaga, hinilikas na namin. Inunti-unti namin yung gamit. Ito yung mga gamit na nandun sa loob. Diyan mo na nilagay yung iba. Kasi ito, mga gamit sa sala, tinanggal din. Hakot lahat. Oo, hakot lahat. Kinabukasan, linggo ng umaga, nangyari na nga ang kinatatakutan ng pamilya ni Jeffrey. Hindi, talaga mauubos talaga yan. Wala nang magagawa dyan. Noong una, pader ng bahay ang unang nasira. Nakikita namin, unti-unti nga siyang. Unti mo yung likod, yung malaking lupa doon. Gumuha ng buo, nakuha na namin. Nasundan ito ng tuluyang pagbagsak ng iba pang bahagi ng bahay. Ayan, bale ito, yung sala.
Ito din naubos. Yung isang kwarto natangay na rin. Tapos may CR sa likod, tapos may kusina, lababo pa rin. So, bali kwarto, kusina, CR, sala. Oo. Eh, ang natitira na lang, isang kwarto na lang. Kaya halos 1/4 yung natira. Ay, masakit kasi para sa amin. Kasi diyan kami lumaki lahat eh. Nahihirapan yung loob namin kasi nga unti-unting nilalamon ng ilog itong bahay namin. Pakahirap eh. Paano sa isipin ko kung paano may ibabalik pa yan. Sana kung matutulungan kami. Bago ang pagguho ng bahay ng kanilang magulang, sabi ni Jeffrey, may isa pang bahay na nauna ng bubuho. Wala na. Bahay din ito po. May bahay pa dun na isa na sumama sa guho kasi nga hindi na siya sakop nung ginagawa. Kaya din siya gumuho. Ang ibang katabing bahay, unti-unti na rin daw nasira. Yung bitak niya dito, talagang lumaki siya. Tapos lumubog. Eh, nalaki nang nawala po. Isipin niyo po, meron po ditong daan po yan eh. Ganun po kalaki daan na yan hanggang sa kanto ng bahay. Nadadaanan po siya. Biruin niyo yung lupa dito, dumiretso doon sa ilog. Pero ang kapansin-pansin, ilang metro lang ang layo sa mga bahayan. May isang ginagawang flood control project. August 2025, nag-start sila ng construct dyan. Hinukay na nila yung gilid. Kasi nga, babaon na ng sheet pile para sa project nila. Yung mga puno, tinanggal. Pero imbis na makatulong, naging perwisyo pa raw para sa mga residente ang estruktura. Sa nakikita namin, naging perwisyo sa amin dito sa mga residente rito. Eh kasi dati okay naman eh. Kasi may mga puno ito sa gilid. May diki din dyan. Matagal na yan, halos 20 years na yung riprap na yon. Hindi nasisira. Sa isang larawan na kuha ni Jeffrey, nakuhanan ng tarpaulin na ito na nakapaskil sa Barangay Paltao. Nakasaad dito ang mga detalye sa naging construction ng reinforced concrete river protection. Ang halaga ng proyekto, 47.4 million pesos. Ang implementing office, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. At ang contractor, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Sa record na galing sa DPWH portal, May 2025 ang effectivity date ng kontrata. February 2026 naman ang expiration. 40.58% accomplished na ang proyekto. Hindi naman nakasaad sa DPWH portal ang target completion date nito. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Ito na yung listahan. Isa ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated sa mga contractor na may pinakamaraming flood control projects, ayon na rin sa Pangulo. Sinubukan namin kunin ang kanilang panig tungkol sa nasirang flood control project sa Pulilan, pero hanggang ngayon, wala pa silang sagot sa amin. Halos 7 kilometro mula sa Pulilan, Bulacan. Mararating naman ang barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Pero para mapasok ang barangay San Miguel, kinakailangan naming sumakay ng bangka. Umabot na kasi hanggang bewang ang taas ng tubig sa lugar. May mga bahagi ring lampas tao na. Naaalala pa ng mga residente rito sa Barangay San Miguel, Purok 3 na noong May 2024 nakapag-prosesyon pa dito sa bahagi na ito ng barangay. Pero yun na pala yung huling pagkakataon na makita nila ang lupa dito. Mula noon, hindi na nawala ang baha dito sa kanilang lugar. Nakita po nila ang kalsada nito, natapakan, napapaglaruan. And at the same time, may nakapagtanim pa po ng halaman. Pagdating po ng tag-ulan, bumaha na naman po, inabot na naman po ng bus. Tapos po, 2025, 1 week lang po kaming nakapag-pump. Hindi na po talaga natuyo. Hanggang ngayon po taon na to. Wala na pong kalsadang makita. Habang binabaybay namin ang lugar, kapansin-pansin ang ilang abandonadong bahay. Ang ilang residente kasi napilitan ng umalis dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa lugar na ito, dahil sa problema ng hindi na mawalang-walang baha, yung mga ibang residente, iniwan na lang yung kanilang mga bahay at lumipat na lang ng ibang lugar. Pero yung iba naman na hindi ganun ka nakakaluwag, wala talaga sila magawa kundi dito manatili. Yung iba po, yung nakatira lang po dyan, aso.
Ayan po, bakante na po, hindi na po tinitirahan talaga. Kaya nga. Pero ang mga residenteng walang malilipatan, walang magawa kundi magtiis sa lubog nilang komunidad. Isa na rito ang 61 taong gulang na si Eileen Talavera. Kwento niya, araw-araw na pasakit ang ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Mahirap ng aming sitwasyon talaga. Ang talang yung mga buhaya nagpapasarap. Ayun na nga. Bukod sa walang malilipatan, hindi na rin daw kakayaning umalis ni Eileen dahil sa iniindang karamdaman. Uy, may sakit, hirap na hirap ako. Sana naman magawa nila ng paraan yung kumilos naman po sana sila. Napakahirap. Saan ang tulugan niyo dito? Ito? Ito lang ang aming tulugan. Kami mag-asawa, dito isa kong anak. Pagka lumaki, Pag lumaki pa, oo. uupo na lang siya. Hindi dito. Pero lumubog din po ito. Itong malaki-malaki, lumubog po yan. Anong gusto mo iparating na mensahe sa kanila, Nay? Yung mga nanunukulan dyan. Sana naman, maawa kayo sa mga maliliit. Napakalalim. So dito pag hindi mo kabisado yung lugar, magugulat ka na lang dahil kala mo pwede ba pero pag isang hakbang mo ng ganun, wala, palalim na ng palalim. Ayan, oh. Oh. Palalim na ng palalim. Sa patuloy naming pag-iikot sa lugar, kinumusta ko rin ang ibang residente. Sir, kumusta buhay? Talagang nagtitiis, taon-taon. Ganito na yung sitwasyon namin dito eh. Sila naaawa sa amin mga tiga rito. Taon-taon ito po nangyayari sa amin. Nakalubog kami ganito. Inaayos yung kanilang trabaho. Kung tutuusin, may flood control project na itinayo sa lugar ni na Eileen. Pero ang problema, tila hindi naman daw ito epektibo. Kaso may flood control dyan. Oo nga po, yung flood control po kasi rito, medyo tumaas po kasi damo kaya hindi natin matanawan. Pero yung bahagi po mula doon, siguro po hanggang mga 350 meters, hanggang doon po yan. Nang bandang huli, may dumating po. Manang kainitan na po ng investigasyon. Okay. May dumating po na team. Nagtalsak po sila ng sheet pile. Sige po, inaabot po sila ng mga more than 1 week. Pagkatapos? Nag-disappear na naman po. Umalis lang. Umalis na po. Lagay-lagay lang ng gano'n. Opo. Sa bayan ng Kalumpit, merong 85 flood control projects na ipinatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang buong halaga ng mga ito, mahigit 5 billion pesos. Pero sa bilang na yan, 30 lang ang tapos at 45 naman ang unlocated o hindi mahanap ayon sa isinagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit. Sinubukan naming kuda ng panig ang bagong opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office tungkol sa mga flood control project na pinuntahan ng Reporter's Notebook sa Kalumpit at Pulilan, Bulacan. Yung challenge po kasi ng mga infrastructure, lalo na yung mga flood control, walang sapat na master plan. Ginawa natin po agad, request po natin yung pondo dahil may shortage sa kakayaan ng district dahil sa dami po ng ilog dito. So hindi kayang aralin agad ng sabay-sabay yan ng kapasidad ng district. Pero pagsisiguro nila, kung mapondohan mo yung request natin, mag-hire tayo ng magaling na consultant para mapunan yung shortage ng plan. But again, habang iniintay yon, ini-implement na natin yung kayang i-implement na para masimulan. Ongoing yung pagsasaayos. sa iba pang bahagi ng Luzon, ramdam din ang hagupit ng bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa gitna ng pagragasa ng baha sa barangay Marulas, Kawit, Cavite, isang batang lalaki ang makikitang buong tapang na sinagip ng dalawang lalaki. Natunto namin ang dalawang residente na nag-rescue sa bata. Kwento ni Rex.
Lumingi nga sila ng tulong kasi malakas na nga yung mga gusto dito, yung mga tao nasa loob pa. Kasi paano nangyayari, parang natrap si Fiba sa loob eh. Kasama ni Rex na nagsagip sa bata ang kapitbahay ni si Daniel. May dala po siyang lubid. Napadali po kami ng konti. Eh kaysa po itawid doon, ang isip na rin po namin sa bilis na lang po namin isip ng doon. Hindi raw biro ang ginawa nilang pagliligtas sa bata at kanyang pamilya. Sinamahan din namin si Daniel kung saan pansamantalang tumutuloy ang pamilya ng batang nasagip nila. Dito namin nakilala si Evelyn, ang nanay ng batang iniligtas ni Daniel. Kwento niya, Unti-unti po kasing lumalaki yung tubig. Pag po lumabas ka sa bahay namin, hanggang dito po siya. Yung kusina namin hanggang sa yung tulugan po namin, inabot na rin. So sobrang takot ko po, lahat po ng anak ko, sinama ko na po. Isa-isa po nilang binuhat, mga nagre-rescue po. Nailigtas po nila kami, nailagay po kami sa evacuation, ganun po. nitong Huwebes, bumalik kami sa Barangay Marulas. Nalaman naming nakauwi na sina Evelyn sa kanilang bahay. Nakabalik po kami noong August 11 po, ng 11 a.m. po. Sabi po may pasok daw po kinabukasan. Yun po, nagligpit po agad kami. Tapos pag uwi ko po, hanggang dito pa po yung tubig. Hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa baha. Hindi namin gusto yung nangyayari, pero wala po talaga kayong magawa, ma'am. Hindi po namin kami tutuloy. Kaya po, wala po. Diyan lang po kami sa bahay. Sa kasagsaga din ng malakas na pag-ulan noong gabi ng August 9. Nagkagulo ang mga residente ng Gisad Surong, Baguio City dahil sa nangyaring landslide. Ang alam ko parang malakas na hangin. Kaya lang nagtaka ako nung lumagapak na hindi ko maintindihan yung lagapak na kaya nagtakbuhan kami dito. Paglabas ng mga residente, dito na nila nalamang natabunan pala ang ilang bahay ng gumuhong lupa. Agad na nagkasa ng search and rescue operation ang mga rescuer. Pahirapan ang paghahanap sa mga biktima dahil sa masamang panahon. Sa unang bahay, 3 residente ang nailigtas ng mga rescuer. Tulong-tulong nilang binuhat ang mga biktima palabas ng gumuhong bahay. Sa patuloy na paghuhukay ng mga rescuer, sumunod naman nilang natagpuan ang 5 biktima, pero wala na silang buhay. Kinabukasan, patuloy pa ring naghanap ang mga otoridad. Hanggang isang katawan ng 2 taong gulang na bata at ng kanyang ina ang nahukay ng mga rescuer. Sa kabuuan, 10 ang kumpirmadong namatay dahil sa landslide sa Baguio City. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 10 ang apektadong rehiyon dahil sa mga bagyong Maymay at Luis na sinabayan pa ng habagat. Umabot naman sa mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng halos 4 na milyong individual ang apektado. Mahigit 20 naman ang kumpirmadong binawian ng buhay. Mahigit 2 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura. Every time meron tayong ganitong habagat season, lumulutang kasabay ng baha yung mga problema. No? At kasabay dito, syempre, yung presensya ng tinatawag nating systemic corruption. We are still not getting the full accountability nito sa usapin na to. No? Ayon naman sa Department of Budget and Management o DBM, sa 7.2 trillion pesos nakabuang panukalang national budget para sa susunod na taon, 644 billion ang ilalaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabuuang pondong ito, 16.7% o 107.4 billion pesos ang para sa flood control projects. Problema kasi is masyadong na-funnel down yung pera doon sa 2025 and 2026 sigaa, papunta lang doon sa DPWH. And I think this is where the systemic corruption actually went to play. Primarily because when you allot that big money to a particular agency and you don't have enough accountability mechanisms to really make them accountable to all the money being spent, every peso that is being accounted for, talaga magiging malaking problema. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects. Mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang
yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. So, siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Isang taon na ang lumipas mula nang magsimula ang investigasyon sa maanumalyang flood control project. May mga kasong isinampa, may mga personalidad na nakulong at may perang nabawi. Pero ang mga komunidad na lumulubog noon, lubog pa rin ngayon. At ang masaklap, ang ilan, lumala pa ang kalagayan. Hiling nila, wag naman sana silang pabayaan at kalimutan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.